Tinawag naman ng palasyo na fake news. Ito pong pagdadawit ng ilang dating miyembro ng Philippine Marines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang politiko sa umunoy pagtanggap ng mali-malitang pera. Git ng palasyo, dapat alamin kung sino ang nasa likod ng paglantad ng grupo. Detalye sa report ni Marilyn Villar Moratillo. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Ito ang sagot ng Malacanang sa mga isiniwalat ng 18 dating miyembro umano ng Marines na humarap sa isang pulong balitaan kahapon at idinawit ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa delivery ng mali-maleta umanong pera. Tanong ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sino nga ba ang nasa likod ng mga ito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Hindi pinangalanan ni Castro ang sinasabi nitong individual. Ipinaubaya naman ng Malacanang sa law enforcement agencies ang paggawa ng kaukulang aksyon laban kina Attorney Levy Baligod at iba pang sangkot. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila nakasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Si Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III, dating hepe ng Philippine National Police, kasama rin sa binanggit sa joint affidavit ng 18 Marines. Pero tumagi muna siya magkomento. Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Diba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Napakarami ng pangalan dyan. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.